Isang maganda, maaliwalas at mapagpalayang araw sa inyong lahat, mga bata! Ako si Ma'am Ruby, ang iyong guro sa Pilipino sa 8 baitang. Ang iyong kagabay sa masayang pagkatuto. Kayo ba ay nasa mabuting kalagayan? Malugod akong marinig iyan. Panibagong araw at panibagong aralin na naman. Handa na ba kayo? Handa ang iyong isipan, papel, ballpen, dahil tiyak na matutuwa kayo sa ating mga gawain ngayon. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, bukawin muna natin ang iyong mga isipan sa masayang laro na tinatawag nating Hanapin Mo Ako. Narito ang word puzzle na puno ng mga salitang naglalarawan. Ang gagawin nyo lamang ay hanapin at bilugan ang mga salitang ito. Narito ang mga dapat ninyong hanapin. Maganda, mabait, malaki, makulay, at mabango. Kung nakita na ninyo ang isa sa mga salita, itaas ang kamay at sabihin kung saan ito nakalagay. Huwag kalimutang magsaya habang natututo. Tingnan na natin kung tama ang iyong mga sagot. Sabay-sabay natin iwaso. Narito ang tamang sagot. Ngayon naman, balikan natin sandali ang ating pinag-aralan noong nakaraang talakayan. Tandaan niyo ba kung ano ang pinag-aralan natin noong nakaraang talakayan? Sige nga, ano ang ating tinalakay noong nakaraang talakayan? Magaling! Patungkol sa papuri. Ano ang iyong natutuhan sa ating nakaraang talakayan? Maaari niyo ba itong ibahagi? Tama! Ang panguri ay salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Talagang nakinig kayo ng mabuti sa ating nakaraang talakayan. Kaya bigyan ninyo ang iyong sarili ng 3 bagsak. Magaling at naunawaan ninyo ang ating mga tinalakay sa nakaraang linggo. Bilang magpapatuloy, dumako naman tayo sa ating panibagong gawain na tiyak ninyong magugustuhan. Ito ay may pamagat na Pag-ugnayin Mo Ako. Gamit ang inyong buong papel, iugnay ninyo ang mga larawan sa hanay A sa tamang sagot na makikita sa hanay B. Naunawaan ba ang aking paliwanag? Handa na ba kayong pagtagpuin ang inyong mga ideya gamit ang inyong galing sa pag-uugnay? Kung gayon, ay simulan na natin. Tapos na ba kayong lahat? Kung tapos na ay maaaring iwasto ninyo ang inyong mga papel at narito ang ating mga tamang sagot. Magaling! Natapos na natin ang gawain. Alam kong marami sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot. Para naman sa mga nagkakamali, ay ayos lang yan at bahagi ng ating pagkatuto. Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili. At ibigin ninyo ang inyong mga papel at ipasa sa susunod na pagkikita. Matapos pag-ugnayin ang mga larawan, ano ang inyong napansin sa ating gawain? Ito ay tungkol sa mga pangyayari. Ano ang inyong napansin sa mga larawang pinag-ugnay? Ito ay mga pangyayaring may resulta at pinagmulan. Sa tingin ninyo, bakit mag-uugnay ang mga larawan? Tama, no? Pag nakakita tayo ng isang pangyayari, maiisip natin kung anong pinagmulan o dahilan ng pangyayari ito. Isang malalim o mababaw na dahilan. Ngayon, sa bahaging ito ay may
ipapakita ko sa inyo ng mga video clips. Kung saan ang mga video clips na ito ay kadalasang nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang mga clips na ito ay may connection din sa ating bagong aralin ngayong araw na ito. Kaya, pinapaalahan ko kayo na makinig at manood ng maigi dahil ang mga clips na ito ay ang magiging gabay ninyo para sa aking mga katanungan mamaya. Handa na ba kayo? Sige nga, kung handa na, sundin nga ako. Ayan! Handa na nga kayo, no? Kaya narito na ang mga video clips. Sinisi ng MMDA ang kakulangan ng drainage system at talamak na pagtatapon ng basura bilang dahilan ng malawakang pagbaha sa Metro Manila kasunod ng pananalasa ng Bagyong Karina at ng Habagat. Kasalukuyang nananatili sa sports complex ang mga biktima ng sunog sa Sitio Kagudoy, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, na sumiklab alauna ng madaling araw ng Martes, Disyembre 5. Sa naturang sunog, 9 na pamilya ang nawala ng tirahan o 37 katao. Napag-alaman na ang napabayaan. Ano inyong napansin mula sa video na aking ipinapakita? Tama, ito ay mga kaganapang nangyayari sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pangalawa, ano ang pangyayari na naganap sa video? Tama, ang mga pangyayaring naganap sa video ay sunog at ang pagbaha. Ano kaya ang dahilan kung bakit ito nangyayari? Tama, dahil sa katol at sa pagtatapon ng mga basura ayon sa video. Ano naman ang tawag sa salitang dahilan kung bakit nagkakaroon ng isang kaganapan? Tama, ang salitang ito ay sanhi. Ano naman ang salitang resulta o dulot ng isang pangyayari? Tama, ang salitang ito ay ang bunga. Paano mo nakikilala ang pagkakaiba ng sanhi at bunga sa mga video na pinakita? Tama, no? Ang sanhi ay ang dahilan ng isang pangyayari at ang bunga naman ay ang kinalabasan o dulot ng isang pangyayari tulad ng sunog at ang pagbaha. Ayan! At unti-unti nyo na natututuhan ang paksang-aral natin sa araw na ito. At upang mahusay pa ang inyong kaalaman, ay magkakaroon tayo ng isang gawain na pinamagatang punan-punan at tutulangan. Gamit ang inyong buong papel ay maglalagay kayo ng bilang mula 1 hanggang 4. Tapos na ba? Ngayon ay magsisimula na tayo. Narito ang ating gawain. Sa kahon ay makikita ninyo na may mga pangungusap na kulang ang salita. Pipiliin nyo lamang ang tamang salita na makikita sa kabilang bahagi at isusulat ninyo ito sa inyong buong papel. Kung ngayon ay magsisimula na tayo. Tapos na ba? Ayan! At aalamin natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Mahusay! Sino ba sa inyo ang nakakuha ng maraming tamang sagot? Malugod akong marinig yan. Bigyan ang lahat ng 3 bagsak. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa sanhi at bunga. Ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan o pinagmulan ng isang pangyayari o kaganapan. Ang bunga naman ay ang resulta, kinalabasan o epekto ng sanhi. Halimbawa ng sanhi at bunga. Sanhi, dahil sa malakas na bagyo. Bunga, nasira ang mga pananim sa bukid. Pangalawa, sanhi, dahil sa pagiging masipag at matyaga. Bunga, naabot niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. Sa inyong buong papel, sagutan ang tanong na bakit mahalaga ang paggamit ng sanhi at bunga sa pang-araw-araw na buhay. Sagutan lamang ito sa 1 hanggang 2 pangungusap. Tapos na ba ang inyong pagsulat? Malugod akong marinig yan. Bigyan natin ang ating sarili ng tubagsak sa napakahusay na gawa.
Ngayon, at bilang pagpapahusay sa inyong kaalaman sa ating paksang aralin, ay tawagin ninyo ang iyong mga kasama sa bahay, ang iyong mama, papa, kuya at ate para sa ating gawain ngayon na pinamagatang itanghal mo. Kayo ay malayang pumili ng isang pangyayaring may sagot at bunga. Bibigyan mo kayo ng 5 minuto sa paghahanda at 2 minuto sa pagsasabulan. Kukunan nyo ng video ang inyong presentasyon at ipapasa ito sa ating Google Drive sa comment section na nasa baba. At upang magbayan kayo sa ating pagsasadula, ay narito ang ating pamantayan. Ang pagkatuto ay hindi natatapos. Kaya, kunin ninyo ang inyong buong papel at ballpen at magkakaroon tayo ng pagsusulit upang mahasa ang inyong kaalaman sa ating paksang aralin. Lagyan ito ng bilang mula 1 hanggang 5. Ngayon, magpapakita ako ng mga pangungusap at tutukuyin ninyo kung ito ba ay sanhi o bunga. Bawat tanong ay sasagutin natin kaagad. Handa na ba kayo? Kung handa na, sundin ang post ko. Narito ang ating mga katanungan. Sino ba sa inyo ang nakakuha ng maraming tamang sagot? Malugod akong marinig yan. Bigyan ang ating sarili ng lamoklap. Alam niyo ba ang lamoklap? Sundan lamang ako. 1 lamok, 2 lamok, maraming lamok. Bilang pagtatapos sa ating paksa, ay mag-iwan ako sa inyo ng taktang aralin at inyo ito ipapasa sa ating G-Drive link na makikita sa comment section. Kunan din ninyo ng litrato at selfie ang inyong buong papel bilang pagpapatunay na kayo ay sumagot sa ating mga gawain kanina. At dito nagtatapos ang ating klase. Naway may natutuhan kayo sa ating paksang aralin sa araw na ito. Muli, ako si Ginoong Eric Tiliren, ang inyong guro sa Filipino 8. Paalam! Bye-bye!